Mainit na balita mga kapatid, at ito ang balita natin ngayon dito sa ating bansa, no. Nagpabigay ng matinding pahayag mga tol ang ating Vice Presidente, no, patungkol sa ating presidente mga tol, no. Sabing gano'n ni VP Sara, I imagined myself, no. I-imagine niya daw yung sarili niya na pinuputulan niya mga tol ng ulo ang ating presidente mga tol. Bago natin to simulan gusto ko lang linawin sa inyo lahat, wala tayong pinapanigang politiko, apelido at kahit na sino mang politika. Tayo ay sumusuporta kung maganda ang proyekto, goods, kahit na sino pa yan. Kung hindi maganda ang proyekto, bad, kahit na sino pa yan. So dito mga tol, ang ating dapat laging tatandaan is kung ikabubuti ba ng ating bansa mga tol, yung nangyayaring bangayan sa politika, o dapat magkaisa sila. Kasi para sa akin mga tol, isa sa mga susi para sa tagumpay ng isang bansa, o kahit nga dali natin sa pamilya lang sa isang grupo, ang pinakamahalagang susi diyan is pagkakaisa mga tol. No, so ito, panoorin natin itong mga mabibigat na pahayag ni VP Sara, at bakit nga ba siya nagalit o nagtampo kay PBBM, at anong ginawa naman kasi ni PBBM mga tol para magtampo ang kanyang matinding katandem dati. No, yan ang ating panonoorin ngayon dito sa 24 Oras mga kapatid, GMA News. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin mga kapatid. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Parang kailan lang mga tol, no? Dalawa sila sabay na magtataas ng kamay, no? Sa pagsasabing hindi ito umanong marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad. Isa yan mga tol sa mga bagay na dapat hindi natin gagawin. Ako mismo nagkakamali ako sa mga bagay na ganyan. Minsan nangangako ako tas di ko pala kayang tuparin mga tol. Talagang pagkakamali yun. Kung nangako ang presidente natin kay VP Sara, dapat tuparin niya. Pero ang tanong, ano kaya yung mga pangakong yun mga tol? Baka naman pangako yun kasi masaya. Di ba minsan ganun tayo mga tol promise by emotion, masaya tayo, malungkot tayo, nakakapagbitaw tayo ng mga salita na hindi naman pala tao sa puso natin mga tol. Mali yun, di ba? Mali yun. Kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. Parang naalala ko minsan ng binati ko si VP Sara dati nung may picture siya sa presidential presidential chopper. Hindi ko alam, wala akong alam sa batas mga tol kung allowed ba ang vice presidente na gamitin ang presidential chopper, kasi presidential chopper nga para sa president. Pero pwede kayo magbigay ng comment sa baba. If I do that, so I just imagined myself cutting his head. I cut his head. Ibig sabihin lang nun mga tol, di naman literal. Ibig sabihin mga tol, ganun katindi ngayon ang inis o ang pagka-bad trip ni VP Sara kay PBBM. So na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate. So nangyari, putulin ko muna mga kapatid for copyright purposes din naman, kasi hindi natin pwedeng dire-diretso lang itong i-play, no? Kailangan natin magbigay ng mismong content natin mga tol dito sa mga nangyayari, no? Nangyari daw mga kapatid na nai-imagine niya na parang gusto niya sakalin yung Pangulo at gusto niya putulan ng ulo sa isang beses na dumalo sila ng isang graduation ceremony, no? Tuloy natin kung bakit. Mr. President. Balikan natin. Ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya,
Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Teka mga kapatid ah. So yung point na yon mga tol, doon na parang na bad trip si VP sa nangyaring interaction mga tol ng isang graduating student at saka ni BBM mga tol. Nung ang graduating student mga tol ay biglang sinabi sa ating Pangulo na Mr. President, can I have your watch? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng can I have your watch o baka hinihingi mga tol ng estudyante yung relo ni Mr. President mga tol. No? Kasi mga tol, eto, wag tayo magplastikan mga tol. Alam naman natin mga tol, yung proper alam mo yun, kahit ako mga tol, ako mga tol, may suot-suot akong relo. 'Di ba? Tapos bigla na lang aarborin sa akin to mga tol. Hindi mga tol, hindi naman porket presidente ka ng Pilipinas, mayaman ka o kahit na sino kang tao, bigla-bigla ka na lang magbibigay ng relo sa lahat ng hihingi sa'yo mga tol. Eto mga tol, hindi sa kinakampihan ko si President, nilalagay ko lang yung sarili ko mga kapatid. Malay ba natin, halimbawa etong relo ko, regalo to sa akin ng asawa ko, ng nanay ko o ng napakalapit na tao para sa akin mga tol. Siyempre hindi ko to ibibigay. Diba? Siguro mali lang ng sagot ng Presidente na, why? Why will I give you my watch? Diba? Pero eto mga tol ano lang to, real talk lang mga kapatid. Ikaw ba? Kasi baka may mga nagko-comment, ang bastos naman na president, ba't di pa binigay yung relo niya, di ba? Sama ng ugali. Hindi, ganun eh. Mga tol, ikaw mismo ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon eh. May suot-suot kang alahas, damit o kahit na nasabihin nating mga tol, alam naman natin ang relo ng presidente. Hindi katulad nito, eto, Seiko to mga tol. Kahit papano nagkakahalaga naman to ng nasa 30 mil nung binili ko. Pero kahit na binili ko to, hindi ko basta-basta ibibigay to mga tol. Diba? Lalo pa kaya kung relo ng presidente mga tol, baka milyon pa halaga nun o kaya 100,000 pa halaga nun. Sabihin natin, sige, pwede niyang ibigay pa rin kung talagang binili niya dahil marami naman siyang pera. Pero di ba, ikaw estudyante, bigla ka na lang hihingi ng relo sa isang presidente? Di lahat na lang ng estudyante, lalo napanood ng iba yan. Uy, yung estudyante nang hingi ng relo kay President Marcos at dahil sobrang bait ni President Marcos, ibinigay niya yung relo niya. Try nga natin. Pag na-meet niya si President, Mr. President, can I have your watch? Lahat na lang ba bibigyan ni President ng relo para sabihin lang talaga isa siyang mabuting tao mga tol? Real talk lang ang presidente, ang vice presidente, tayong lahat ay pare-parehong tao. Hindi tayo mga santo, hindi tayo mga perpekto. May mga pagkakataon talaga na natatanggihan natin ang isang tao na lumalapit sa atin at humihingi sa atin. Diba nga sa mga basketball player nga, sa mga sikat na artista, minsan napakasimpleng magpapapirma o magpapapicture lang sa kanila, ayaw nila. Ikaw ba naman hingan ka pa ng relo? No? So eto mga tol, hindi ko nakikita, ito para sa akin lang naman, hindi ko nakikitang valid reason para isipin o imaginein ni VP Sara mga tol. Again hindi tayo against kay VP Sara. Ito lang naman ay sa akin lang. Ewan ko kung anong nararamdaman nyo, basta para sa akin lang. Hindi valid reason para imaginein ni VP Sara na ayoko na rito kay President. Hindi niya pinagbigyan yung hinihingi ng estudyante. Mga tol, di ganun kadaling magbigay ng relo. Mga tol, sige, bago ka magsalita ng hindi, mali si President, sige, bago ka magsalita, intayin mo munang may manghingi ng gamit mo tapos ibigay mo ng maluwag sa puso mo. Gawin mo muna yan. Tuloy natin to. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, Hindi ko alam kung anong klaseng estudyante yun. Bata ba?
Kasi kung bata, Mr. President, can I have your watch? Grabe naman yun. Paano kung yung watch na yun nagkakahalaga pala ng ng 300,000 o 500,000? Ganun na lang ba kadali ipapakawalan yun? Paano kung yung watch na pa yun pamana pala sa kanya ng tatay niyang si Ferdinand Marcos? Then di napaka-sentimental nun. Hindi mo basta-basta ipapamigay yun, di ba? So tuloy natin ulit. Diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang... Okay mga tol, bilang presidente, hindi rin natin masasabing perfect si President BBM at wala naman sigurong naupong perpektong presidente sa kahit na anong bansa. Aminin natin mga tol, yung panahon ni President Duterte, medyo mabigat talaga siya, medyo mahigpit talaga siya at pagdating doon sa tinatawag na drug war, solido talaga, napaka-solid nun mga tol. Diba? Do maraming nagrereklamo dahil may mga nakaranas ng EJK, pero ibigay na natin sa korte yon. Wala tayo para sa humusga doon mga tol. Pero pagdating sa katahimikan, ang madalas nating nababalitaan mga tol, na mga natutumba, mga nasa-salvage dyan, is yung mga mismong makasalanan, drug addict mga tol. Ang daming tumino, yung mga addict na kakilala ko mga tol, nagsitabaan. Pero nung bumalik kasi, nung naupo na si President Marcos mga tol, masasabi natin medyo naging malambot nga talaga yung kanyang pag-handle doon. Hindi naman siguro sobrang lambot, no? Pero hindi lang siguro doon sa nakasanayan ng tao sa 6 na taon ni Duterte mga tol. Kaya yun ang hinahanap ng tao. Marami nagsasabi, nagsibalikan daw yung mga adik, yung mga ganon. Pero tulad ni President Marcos mga tol, marami ding kakulangan si Duterte mga tol. Katulad na lang halimbawa sa pag-handle niya sa West Philippine Sea. Isa yan mga tol sa mga hindi natin gusto dahil naging tropa niya ang China at parang tinatrador tayo ng China ngayon mga tol. No, tuloy natin. Ang rate niyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, 'di ba, sa administration. I don't even remember na may platform siya. Sabay silang mangampanya 'Di ba? Bakit ngayon niya sasabihin wala naman palang plataforma si PBBM, mga tol? Pero eto mga tol, no bias Nung tumakbo si PBBM, katandem niya si VP Sara. Ang laki ng impact ni VP Sara mga tol para umangat lalo si PBBM. No, mga tol no shitbull. Walang ganon mga tol. Sa totohanan lang tayo, no. Gusto ko si BBBM mga tol. Medyo naiinis ako sa mga nangyayari, no, sa mga ginawa ni Duterte dati sa China. Pero pagdating mga tol, ito sa totohanan lang tayo. Ang laki ng hatak ni VP Sara mga tol nung tumatakbo pa lang sila. Ewan ko lang ngayon mga tol Ewan ko lang ngayon kasi bumababa daw ang rating ni VP Sara. Siguro dahil nga sa hindi niya pagbibigay ng comment sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Mga tol, isa yun talaga sa mga tinding humahatak ngayon. At sabi nga sa Pulse Asia Survey, hindi na daw susuportahan ng mga botante o 7 sa 10 botante ang hindi na daw susuporta sa mga pro-China na kandidato mga tol. Yun ang sabi sa Pulse Asia Survey. Kung tama nga ba yung Pulse Asia nga ba yung nag-survey nun. Basta search nyo na lang, no? Tuloy natin. Gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. I always thought that we were. But maybe I was deceived. Pwede ba? Medyo tama nga naman nun. Kasi nung panahon na nangangampanya sila, sabi niya, mahal ko ang si Presidente BBM. Siguro pwede niya sabihin dating magkaibigan, pero wag niya namang sabihin na hindi kami magkaibigan. Parang ganon mga tol. No, tama rin naman yung naging sagot doon ni President BBM na I thought we were. Sabi niya ganon. Pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Muling sabi ng Vice Presidente, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya
So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Well, dito sa gamitang issue mga tol, ayoko magbigay ng opinion dyan. Pero ang masasabi ko lang, malakas talaga si VP Sara nung panahon ng eleksyon mga tol. Yan ha, totoo lang, real talk lang, malakas talaga siya noon. Actually, mas mataas nga boto niya kaysa sa mismong nakuhang boto ni BBM Diba? Kung babalikan nyo mga tol, 13 million votes o 31 million votes mga tol, mas mataas ang nakuha ni ni VP Sara noong mga panahon na yun. I'm here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. Inungkat ng I don't needed them, they need me. No? Kailangan nila ako pero di ko sila kailangan. Tindi nun. Kasi ang ilang pinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Partikular ang kasunduan daw nilang payagan siyang gamitin ang presidential chopper para magbalikan sa Davao at makasama ang kanyang mga anak. Hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. So, isa yon sa ikinasama mga tol ng loob ni VP Sara, mga tol. Pagdating dyan, hindi natin alam mga tol kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi alam ko one time talaga, nagkaroon na ng issue dyan dati nung may picture si VP Sara na ginagamit niya yung presidential chopper. Correct me if I'm wrong kung panahon ba ni BBM yun o panahon ni Duterte. Basta alam ko nagka-issue siya dyan mga tol. Diba? So, comment na lang kayo sa ibaba. This is some form of insincerity. Ngayon, siya raw ang target ng mga pag-atake. So yun yung promise mga tol ni BBM sa kanya na hindi natupad. Yung pagpapagamit ng presidential chopper mga tol. Which is para sa akin personal problem nilang dalawa yon mga tol. Walang kinalaman ng taong bayan doon. Diba? Walang kinalaman ng Pilipinas sa problema nilang yon mga tol. Problema nilang pareho yon. Diba? Kung ano ba masasabi nyo dyan? Comment kayo sa baba. Bagamat wala siyang sinabing pangalan kung sino ang nasa likod nito. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Hindi naman siguro literally yun mga tol, no? Siguro figure of speech, siguro sobrang pagkainis niya lang talaga mga tol. Pero hindi naman niya siguro pwede gawin yan. Alam niyo naman yun mga tol. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Sobrang pagka-bad trip. Alam niyo mga tol, ang tao, ititindihin lang natin. Talaga minsan nakakapagsalita tayo ng labis-labis kapag talaga sobra bad trip tayo. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero alam niyo itong mga sinasabi ni VP Sara, mga tol, malaking magiging impact nito sa kanya, mga tol. Sobrang laki na magiging impact nito sa kanya bilang Vice President din, mga tol. May binitiwan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment. Ako hindi ako ni Martin Romualdez, mga tol. For the Philippines. Grabe. In the global stage. Imagine niyo,
meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Ooh. Kaya, On record, on paper, in another country, tumanggap ng suhol. Grabe. Well, bahala na si speaker niyan kung papaano niya ngayon yan sasagutin, mga tol. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sinikap din naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni VP Sara ukol sa Pangulo, pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Ang sabi ni VP Sara, ibinigay naman nila sa COA ang kailangan dokumento. hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Ang hirap daw sa komite, wala namang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ginagamit lang daw ang pagdinig para hanapan siya ng kasong pang-impeachment. Para sa GMA Integrated. Grabe, no? Talagang hindi na natin makita, mga tol, yung dating tambalan na unity. Wala na talaga, no? Pero mga tol, mabigat yung mga pahayag ni VP Sara. Ito, siguro pwede tayo makakuha rito, mga tol. Ako'y curious lang. Curious ako, mga tol, sa kung ano ang masasabi ng mga tao, no? Pero hanap tayo ng comment. Ito sa pinakauna, wag na tayo maghanap pa, random na lang to. Sunod-sunod na. Anto, Ronald 5675, sabi niya, you don't speak for the Filipino people, you only serve your own interest, mga tol. Yun ang sabi niya. Sabi naman dito ni Luzacor, I'm not favoring on neither side. Yun naman talaga dapat. Dapat hindi ka kumakampi sa kung ano man. Pagkakaisa pa rin dapat ang dapat manaig, no? But in my opinion, Sara Duterte's statement imagining cutting PBBM's head off and digging departed former President Marcos' body from his grave and toss him to the West Philippine Sea is despicably inappropriate. Sabi niyang gano'n, no? Vice Presidente kasi siya, mga tol, eh. Talagang, alam mo yun, hindi dapat ganun, eh. Hearing it from the VP of the Philippines in public forum, which is broadcast nationwide or even worldwide, is uncalled for. She is supposed to be a diplomat. If she believes the Marcoses used her, then why did she allow them? She is supposedly an intelligent person. She could have prevented it, mga tol, no? Tama rin naman siya, mga kapatid, no? Sabi naman dito ni Jessica Probadora, daughter like father. Like father, like daughter, siguro ganun, no? May mga sagot na, ako nabasahin yung mga sagot dyan. True colors, mana-mana, sabing ganun ba? Puro mga pro-PBBM ata itong mga nandirito, Buti na lang nanalo si VP Sara, no? Lumalabas kasi ngayon, wala siyang karapatan na maging presidente. Oh my goodness. No? Tuloy, no? She is not acting normally, sabing ganun. She is mentally disturbed. Uy, God bless the Philippines. She seems to be not in her sanity at all, sabing ganun ni Vicky Polonio, no? Ang sabi naman dito ni Ace 82430, yan. Sa totoo lang, matagal nang ganyan si VP Sara. Di nyo lang nahalata. Dahil di nagsasalita sa public. Noong kampanya, di pumunta sa mga debates. Umiwas sa mga interviews. Kung pupunta man ng interview sa Pro Duterte, vlogger lang, no? Sabing ganon. Sa budget hearings, ipapasa sa mga undersecretary niya ang mga tanong at noong pinilit siya na sumagot, ang sumagot nagwala. Ngayong napipilitan na siyang magsalita ng marami, nahahalata na walang laman ang ulo niya. Next time kasi papuntahin nyo muna ng debate o ng debates bago nyo iboto para alam nyong nasa tama ang isip. Yun ang sabi, mga tol. And last, mga kapatid, basahin na natin tong Google Mailer, no? Last na to. Thank you, Madam, for showing the whole nation your true colors. I mean, maybe even an ounce of respect for the departed. Sabing ganon. Sa namayapa, no? Respeto man lang daw sa namayapa. Ay. So, ito yung mga binasa natin, mga tol. No? Hindi tayo namili. Basta yun na yung lumabas.
Anyway, bilang isang Pilipino, ikaw pwede ka rin magbigay ng komento mo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.